Nagpapansin lang mga kababayan. Pinagbawalan daw siya na magsalita. Kaya yun lang ang kanyang binitawang salita mga kababayan. Pero nandun siya sa Senado. Ayun po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nasa Senado na si Sara, pinagkakaguluhan ng mga reporters. Pero ayaw man magsalita. Nagpa-press con, pero yung sinabi niya mga kababayan, napagkaiksi lang. Ayan sinabi niya kanina, may statement isa niya, in this bloodbath, in the blood tuning, I will be blooded but unbowed. Yun lang yung kanyang sinabi. Nagpapansin lang mga kababayan. Pinagbawalan daw siya na magsalita. Kaya yun lang ang kanyang binitawang salita mga kababayan. Pero nandun siya sa Senado. Ayan o, pinagkakaguluhan ng mga reporters. Sabi diyan sa report ng Inquirer, Vice President Sara Duterte moved to the other defense holding room at the Tanyada room. She did not give any statement to reporters covering the impeachment trial. Ayan siya mga kababayan. Nagsisiksikan yung mga reporters, nagpapangagaw para makunan ng statement sana si Sara Duterte. Nagbabalyahan mga kababayan with the Senate security at siyempre yung mga ni Sara, mga security niya, yan pinoprotect si Sara kasi pag hindi baka madaganan mga kababayan. Ganon talaga kami pag ganyan may mga coverage talagang nagbabalyahan. Mga cameraman, kinukuha po ng mga national TV, dapat malaki yung katawan para makuha yung video para sanay sa balyaan. Kasi pag hindi ka magipagbalyahan dyan, wala kang makukuha ang kwento. Pagagalitan ka ng editor, ng manager, bakit niya hindi ka nakipagbalyahan? Kasama yun sa trabaho namin, makipagbalyahan. Iskopan kasi yan mga kababayan. That's the standard. Kaya pagpasensya na ninyo, ganun talaga. Parte ng kompetisyon sa radyo at telebisyon mga kababayan. Kung sino yung makakuha ng pinakamagandang kwento, makatanong ng pinakamagandang tanong, at makakuha ng pinakamagandang picture or footage. Yan, pagandahan sila. Kaya balyahan mga kababayan, mga reporters. Pero ako noon, hindi man ako nakikipagbalyahan kasi most of the time, by invitation ako. Minsan ako po yung ako mismo yung tawag dito, moderator. At most of the time, nasa base. Ako yung anchorman. Diba? Kasi hindi man ako reporter na-promote na tayo, komentarista. Handling commentary program. Yung mga reporters yon, nakikipagbalyahan talaga. Diba? Pero yung status ko kasi parang si Noli Di Castro. Yan, anchorman. Hindi man nakikipagbalyahan si Noli Di Castro, di ba? Nakikipagbalyahan yung mga reporters. But anyway, yung inaabangan natin siyempre kung magsasalita siya or magmamasid siya lang mga kababayan habang sinasagawa yung impeachment trial. Di ba? Pumunta siya doon mga kababayan para masabi, hindi man mapaya yung kanyang kapatid na nagsalita si Pulong na handa na harapin ni Sara Duterte yung kaso. And napaya na kasi siya sa mga naon niya ng statement na I want a bloodbath. Pero hindi man bloodbath yung nangyari, kundi pag-iwas. Tama po? So, sa unang araw kahapon ng impeachment, tiklop mga kababayan yung mga mayayabang sa harap ng katotohanan. Pero siyempre, tulad ng sinabi natin, yung mga DDS vloggers, yung narrative nila, nilamon si Jinky Luistro ng lead counsel ni Sara, si Atty. Season. Di ba, mga kababayan? Ganon ang kanilang narrative.
Pero sa totoo po, nadikdik ng prosekusyon yung kampo ni Sara. Ngayon, yung mga narrative nila na political persecution po, hindi na yun uubra. Dahil po sa dami ng mga ebidensya at batay sa mga impormasyon, more than 80,000 na pieces of evidence, mga kababayan, ang hawak ng prosecution sa pangunguna po ni Jinky Luistro. Kasama dito yung mga illegal transactions sa mga bank accounts ni Sara Duterte. So ang pag-iyak nila ng political persecution, gas-gas na po siya na political defense ng kampo ni Sara Duterte. Hindi po absuelto sa kasong korupsyon. Ang pagsasabing politika lang yan. Sa harap ng mahigit 8,000 piraso ng mga dokumento ng ebidensya at malinaw na bank transaction, mga kababayan, ang ingay ng defense ay magiging hungkag. Kasi po, ang mga ebidensyang nakasulat po ay hindi po nagsisinungaling at walang sapat na mga kayabangan ang makakapagtanggol sa bilyon-bilyon pesos na nawawala po sa kaba ng gobyerno. So yung mga kaalyadong senador ni Sara, na akala mo kung sinong mga magagaling na senador, ay agad po na napadala sa unang araw pa lamang ng impeachment. Hindi umobra yung mga delaying tactics ng magkapatid na Cayetano, na tuloy pa rin yung pag-usad ng impeachment trial. Inaharang sana, mga kababayan, yung pagiging presiding officer ni Chis Escudero. Nagkabutuan, mga kababayan, 8 sila, 12 yung pumabor, mga kababayan. Sinusubukan sana nila narangan yung pag-usad ng paglilitis. Gamit po yung mga technicalities. Ngunit po, rumisbak yung pro-prosecution panel upang patunayan na walang puwang yung kanilang mga pagyayabang. Kapag batas na at katotohanan ang nakasalang, mga kababayan. So nabisto po yung desperation ng mga natitira pang tuta ng mga Duterte sa Senado. So nakita natin na sa halip, hilingin po ang mabilis na paglilitis para mapatunayang walang sala talaga yung kanilang amo, tulad ng gusto nilang paniwalaan natin. Ginamit nila yung pinakamababang uri ng mga harang o mga dilatory tactics. Ngunit po, sa ilalim ng rules of impeachment, ang hostisya po ay hindi po pwedeng i-hostage ng mga kalyado. Ang kanilang maingay, mga kababayan, na pagpapanggap ay nagmistulang pag-atungal na lamang ng mga asong natapakan sa buntot. Grabe man niyo, Mr. Maravillas, yung description mo. Yun talaga po, yung nangyari kahapon. Hindi umobra yung pagyayabang ni Alan Peter Cayetano na overpower siya ni Kiko. O di ba? Si Kiko Pangilinan. Nagmarunong at nagmatigas si Alan Peter Cayetano sa simula pa lamang ng pagdinig, sa pamamagitan po ng pag-question, sa pamumuno at sa liderato ng impeachment court, gamit po yung mga technical na harang at saka Supreme Court petitions. Pinatahimik siya at pinamukhaan, mga kababayan, ng katotohanan ni Kiko Pangilinan nang manaig yung majority ng pro-prosecution bloc sa pag-alal po kay Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment court. Sa botong 12-8, sinubukan sana po ni Alan Peter Cayetano na mag-lecture ukol sa mga procedural rules para lituhin yung publiko at i-delay ang paglilitis. Hindi po umobra. Tumiklop. O, di ba? Ngunit sinalo po ito ng matikas na argumentong legal ni Kiko Pangilinan. Ang sabi ni Kiko, ang kapangyarihan niya ng Senado bilang isang impeachment court ay nagmumula mismo sa saligang batas at hindi pwedeng talunin ng mga nakabinbing petisyon sa labas. Unang-una, wala pa man desisyon sa mga petisyon niya. Nagtulong yung magkapatid, si Alan at saka si Pia Cayetano, hindi pa rin umubra. Di ba? Tuloy yung pag-usad ng impeachment trial.
After na i-divide yung house, nagkabutuhan mga kababayan, talo sila. Ngayon, nilecturean din si Alan Peter Cayetano ni dating Senate President Tito Sen. Hindi yun abogado si Tito Sen, pero magaling yon. Nilampaso, mga kababayan ni Tito Sen. Si Alan Peter Cayetano na isang abogado. Ginapi siya ng matagal na karanasan ni Tito Sen. Ang mga argumento na binitawan ni Cayetano. Sabay diin mga kababayan na ang sinadoan niya ay may bukod at eksklusibo na kapangyarihan sa ilalim niya ng ating konstitusyon. Nalitisin ang impeachment nang walang pangingialaman niya ng ibang sangay ng gobyerno. Yung Senado may exclusive power, may sui generis nga na lagi nating naririnig sa kanila. Gumamit pa si Pia Cayetano ng emosyonal at nagmamataas na tono. Nag-graduate daw siya sa UP. Ateneo naman si Alan Peter Cayetano. Di ba? Para palabasin mga kababayan na may paglabag sa jurisdiksyon. Ngunit mga kababayan, pinatunayan ni Tito Soto kung ano ang tunay na dunong at karanasan sa legislatura. Ang prinsipyo niya ng separation of powers ay malinaw. Ang Senado ay siyang may eksklusibong kapangyarihan na humatol sa mga impeachable officials. Di ba? Durog sila kay Tito Sen. Talo sila sa karanasan. Hindi umobra yung magkapatid. Hindi umobra yung argumento ni Pia. Ngayon, si Chil Diokno naman mga kababayan, na-overpower niya yung lead counsel ng defense na si Attorney Sheila Sison. So palpal po yung depensa. Nilampaso at pinatahimik ni House Prosecutor Chil Diokno ang lead counsel ni Sara na si Attorney Sison. Matapos nitong tahasang labagin ang rules of impeachment court, ito yung sinasabi natin na masterclass sa batas. Agarang rumisponde si Diokno gamit ang kanyang talas sa legal na pamamaraan kung saan hinarang at pahiya niyang pinuna si Attorney Sison sa illegal na pagtatanong nito ng direkta sa panig ng prosecution na dapat pinapadaan lagi sa presiding officer. Nilectura ni Chil Diokno si Attorney Sison. Hindi po umobra yung panggugulo ng depensa. Nang patunayan po ni Chil Diokno na wala pong kapangyarihan si Sison na magdikta sa paglilitis dahilan para mapatigil po yung kabilang kampo. So ipinakita po ni Chil Diokno ang dominance at bagsik niya bilang isang batikang abogado. O di ba? Ngayon, ito yung karagdagang fact mga kababayan sa day 1 ng impeachment trial ni Sara Duterte. So matapos pong ideklara ng prosecution na tagumpay ang unang araw dahil official na po na nagbukas yung trial, nakatakda naman pong isala ngayong araw bilang mga unang testigo yung mga opisyal at agents ng National Bureau of Investigation para lalong umpisahan na ibaon yung depensa. So sa unang araw na mga kababayan ng impeachment trial, ang katapangan at galing ng prosecution ay naging tagumpay ng taong bayan para maiharap sa impeachment, umusad yung impeachment trial laban po kay Sara Duterte.